Mga kababalaghan at katatakutan, magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Baltazar, ang inyong gabay sa mga nakakakilabot na kwentong Pinoy dito sa Creepy Pinoy Stories. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay sa aking channel. Kung bago ka pa lang dito, huwag kang mag-atubiling pindutin ang subscribe button at i-click ang notification bell upang hindi mo mapalampas ang bawat kakaibang kwento ng kababalaghan na hatid ko sa inyo linggo-linggo. Sumali na sa lumalaking komunidad ng mga mahihilig sa mga kwentong nakakapangilabot at nakakatindig balahibo. Tiyak na hindi ka magsisisi. Ngayong gabi, ihahatid ko sa inyo ang unang bahagi ng nakakapanginig ng laman na kwento na pinamagatang Ang Bintana ng Dalamhati. Sa tahimik na barangay kung saan ang mga hapon ay tilabay nakabalot sa hiwaga, may isang bintanang rehas ang nagiging saksi sa isang lihim na pagkakaibigan. Si Carlo, masipag na estudyante, at si Andoy, ang misteryosong kapitbahay na may benda sa ulo, ay nag-uusap sa pamamagitan ng mga sulat na lumilipad sa hangin. Ngunit sa likod ng kanilang katahimikan, may mga pangyayaring nagaganap sa dilim, mga eksperimentong siyentipiko, isang yaya na may malupit na puso at isang bata na nangangailangan ng saklolo. Ano nga ba ang mga lihim na itinatago ng bintanang ito? At hanggang saan aabot ang pagkakaibigan ni Carlo at Andoy sa gitna ng mga panganib na kanilang kinakaharap? Manatiling nakatutok at samahan ako sa pagbubunyag ng mga kasagutan. Sa gitna ng tahimik na hapon sa barangay, si Carlo, isang masipag na estudyante, ay nagmamasid mula sa kanyang silid. Tinatanaw ang bintanang may rehas ng kanyang kapitbahay na si Andoy. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at pag-aalala habang pinagmamasdan niya ang bintana na tila nagiging saksi sa hindi maipaliwanag na kalagayan ng batang kapitbahay. Nakikita ni Carlo si Andoy na may benda sa ulo, na tila isang ibon na nakakulong sa hawla, dumudungaw sa bintana habang hinahaplos ng sinag ng araw ang kanyang mukha. "Andoy, okay ka lang ba dyan?" Usisa ni Carlo sa isang sulat na kanyang inihanda. Sa kabilang banda, ang mukha ni Andoy ay nagpapaywatig ng kalungkutan, ngunit sa kanyang mga mata ay may kislap ng pag-asa tuwing nakikita niya ang kaibigang masigasig na nag-aalala para sa kanya. Sa pamamagitan ng pagsusulatan gamit ang papel na inihahagis nila sa hangin, nagkakaroon ng lihim na pagkakaibigan sina Carlo at Andoy, isang pagkakaibigan na nabuo sa katahimikan at misteryo. "Salamat, Carlo. Ikaw lang ang kaibigan ko." Tugon ni Andoy sa isang sulat na maingat niyang pinakawalan habang pinapanood niya itong lumipad patungo sa bintana ng kaibigan. Sa bawat sulat na lumilipad mula sa bintana ni Carlo papunta kay Andoy, unti-unting nabubuo ang kanilang pagkakaibigan, isang ugnayan na hindi nasasalita ngunit ramdam ang sinseridad. "Huwag kang mag-alala, Andoy. Araw-araw kitang babantayan," pangako ni Carlo sa isa sa kanyang mga liham, na nagbibigay ng kaunting ginhawa sa puso ng batang laging nasa loob ng bahay. Habang lumalalim ang gabi, isang lihim ang naghihintay na mabunyag sa kakaibang mundo sa loob ng bahay ni Andoy. Ano nga ba ang misteryo sa likod ng mga benda at rehas na ito? Sa isang madilim at tila lihim na silid sa basement, abala ang mga magulang ni Andoy sa kanilang mga eksperimento na may mga kumukulong kemikal at mga aparato na hindi pangkaraniwan. Ang ingay ng mga bote at beaker na nagbabanggaan ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi, habang ang mag-asawa ay tila nasa sariling mundo ng siyensya at pagtuklas.
Paminsan-minsang lumilitaw ang mga magulang ni Andoy na may mga mata na puno ng pag-aalala at pagmamadali upang pakainin si Andoy at paalalahanan siya na huwag lalabas ng bahay. Anak, kailangan mo pa ring magpahinga. Hindi pa tayo sigurado kung ligtas na. Sambit ng kanyang ina habang iniabot ang plato ng kanin at ulam sa naguguluhang si Andoy. Ipinaliwanag nila kay Andoy na ang benda sa kanyang ulo ay bunga ng aksidenteng pagkalantad sa kemikal at kailangan niyang manatili sa loob ng bahay upang hindi na maulit ang insidente. Pasensya ka na anak, ginagawa lang namin ito para sa iyong kaligtasan, paliwanag ng kanyang ama na may bakas ng pagsisisi sa kanyang boses. Ngunit sa kabila ng mga paliwanag, hindi mapigilan ni Andoy ang magtanong sa kanyang sarili kung ano nga ba ang tunay na nangyayari sa kanilang bahay. At habang lumalalim ang gabi, ang mga lihim na bumabalot sa kanilang tahanan ay unti-unting nagbabadya ng isang mas malaking panganib. Isang nakakakilabot na katotohanan ang nag-aabang na matuklasan ni Carlo. Isang katotohanan na magbabago ng lahat. Ano nga ba ang itinatago ng mga magulang ni Andoy sa madilim na silid ng basement? Ang susunod na mga pangyayari ay tiyak na magpapakaba sa bawat mambabasa. Sa gitna ng tukso at pang-aasar ng ibang mga bata sa kanilang lugar, hindi nagbago ang pagtingin ni Carlo kay Andoy. Sa kanyang mga mata, si Andoy ay higit pa sa batang may benda sa ulo. Siya ay kaibigan. Kaya naman, sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga comics na puno ng kabayanihan at pakikipagsapalaran, binigyan niya ng inspirasyon at lakas ng loob ang kaibigang nakakulong sa 4 na sulok ng kanyang kwarto. Para sa iyo to, Andoy. Alam kong gusto mo to sigaw ni Carlo habang inihahagis ang mga pahinang puno ng mga guhit ng mga superhero sa hangin, na parang mga papel na eroplanong naglalayong abutin ang kalayaan. Sa kabilang dako, si Andoy naman ay masigasig na kinokolekta ang mga ito at sa bawat pahina ay sumisilay ang ngiti sa kanyang mukha. Subalit, sa hindi inaasahang pagkakataon, nasaksihan ni Carlo ang isang tagpo na nagpabago sa lahat. Habang masayang binubuklat ni Andoy ang mga comics, biglang bumukas ang pinto at lumitaw ang malupit na anino ni Ginang Salvacion. "Ano to?" sigaw niya habang hinablot ang mga comics at laruan mula kay Andoy. "Wala kang karapatang mag-aksaya ng oras sa mga kalokohang ito." Ang mga sumunod na araw ay naging mas madilim pa para kay Andoy. Ang pagtrato sa kanya ni Ginang Salvacion ay tila lumalala at sa bawat araw na lumilipas, lalo lamang siyang nagiging malupit. Sa bawat sigaw at bawat pagkumpiska sa mga bagay na nagbibigay saya kay Andoy, tila ba'y unti-unti ring kinukuha ni Ginang Salvacion ang natitirang liwanag sa buhay ng batang walang kalaban-laban. At sa dilim ng gabi, habang ang buong barangay ay mahimbing na natutulog, si Carlo ay nagpasyang magsaliksik. Sa kanyang paghahanap, natuklasan niya ang mga lumang balita tungkol sa mga dating alaga ni Ginang Salvacion. Mga batang nawala at nasaktan sa ilalim ng pangangalaga ng yaya na ito. Nakakubli sa dilim, binasa ni Carlo ang mga ulat na naglalaman ng mga kwento ng kalupitan na tila ba'y mga bangungot na nagkatotoo. Isang larawan ng batang babae na may malungkot na mga mata ang nakakuha ng pansin ni Carlo. Sa kanyang mga matay, tila ba may sigaw na humihingi ng tulong, isang sigaw na hindi naririnig ng mundo. At sa kanyang puso, alam ni Carlo na hindi siya maaaring manahimik lamang.
Ang pinakamasaklap pa rito, ang mga magulang ng mga batang ito ay walang kamalay-malay sa tunay na nangyayari. Sa harap nila, si Ginang Salvation ay isang huwarang yaya, ngunit sa likod ng mga nakangiting imahe ay isang nilalang na walang awa at pagmamahal sa mga batang dapat sanay kanyang inaaruga. Ang mga natuklasan ni Carlo ay nagdulot ng panganib hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin kay Andoy. Ano kaya ang susunod na hakbang ni Carlo? Paano niya ililigtas ang kaibigan mula sa mga kamay ng malupit na yaya? Ang mga katanungang ito ay nagudyok kay Carlo na kumilos, at sa pagkilos na ito, isang bagong yugto ng kanilang kwento ang magsisimula. Sa pagsikat ng araw, isang papel na puno ng mga luha at halos hindi na mabasa ang dumapo sa paanan ni Carlo. Tulong ang nakasulat, isang salitang sumigaw ng desperasyon mula sa kaibigang si Andoy. Ang bawat patak ng luha ay tila sumisimbolo sa bigat ng pangangailangan ng batang nasa kabilang bahay. Hindi nagtagal, sa isang sulok ng kanyang mata, nakita ni Carlos si Ginang Salvacion na may hawak na gunting at lemon. Ang mga kilos niya ay tila may masamang binabalak, at ang kanyang mga matay nagliliyab sa hindi maipaliwanag na galit. Sa pagkakita nito, agad na kumilos si Carlo, kinuha ang telepono at dali-daling tinawagan ng pulis. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Habang naghihintay sa pagdating ng mga pulis, mabilis na kumilos si Carlo at ikinandado ang pinto ng kanilang bahay. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Alam niyang kailangan niyang protektahan ang kanyang kaibigan sa anumang paraan. Ang bawat segundo ay tila oras habang nag-aabang siya sa likod ng bintana. Pinapanood ang bawat kilos ni Ginang Salvacion. Ang mga pulis ay dumating na may sigaw ng mga sirena at kasabay nito ang pagbunyag ng isang nakakagimbal na katotohanan. Ang mga taong kasama ni Andoy sa bahay ay hindi pala niya tunay na magulang. Si Andoy ay kinupkop lamang para sa isang malagim na eksperimento. At si Ginang Salvacion ay kasabwat sa karumal-dumal na gawaing ito. Ang mga kapitbahay ay lumabas, pinagmamasdan ng eksena, habang ang mga pulis ay pumasok sa bahay na iyon ng misteryo at kalungkutan. Maraming bata ang nawawala sa kanilang lugar at isa si Andoy sa mga batang iyon. Ngayon, naligtas na siya mula sa kanyang mapait na nakaraan at ang kanyang mga mata ay unti-unting nagliwanag sa pag-asa ng isang bagong buhay. 2 dekada ang lumipas at sa isang bar sa Quezon City, nagkita muli sina Carlo at Andoy. Ang kanilang mga mukha ay may bakas ng mga taong dumaan sa maraming unos, ngunit ngayon ay may ngiti ng kalayaan at pag-asa. Nagpalitan sila ng mga kwento at karanasan. Ang bawat salita ay puno ng bigat at ginhawa ng mga taong nakalaya mula sa tanikala ng kanilang nakaraan. Sa kanilang muling pagkikita, ang bawat tawa at bawat kwento ay isang patunay na ang kadiliman ng kahapon ay hindi na magiging anino sa kanilang kinabukasan. Mga kababalaghan at katatakutan, ang bawat bintana ay may kwentong nakatago at sa bawat lihim ay may aral na mapupulot. Huwag basta magtiwala sapagkat ang tunay na anyo ng kasamaan ay maaaring nakatago sa likod ng mukha ng pagkakakilala. Salamat sa pakikinig, mga ka-Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwentong Pinoy. Sumali sa ating komunidad ng mga tagahanga ng katatakutan at siguraduhing naka-on ang notification bell
para lagi kang updated sa bawat upload. Hanggang sa muli mga kaibigan, at tandaan, sa susunod na pagdungaw mo sa iyong bintana, baka may nakamasid na pala sa'yo. Kaya't mag-ingat at manatiling gising dahil sa susunod na kwento, baka ikaw na ang bida. Magkita-kita tayo sa susunod na pag-upload at huwag kalimutan, ang kadiliman ay palaging nag-aabang.